Na parehas ang kulay. Yan ang so yung lupa ko dyan mga prastar dyan. Ito i-slab ko dito mga prastar. Sigawan kong pahingaan dyan sa taas. At ito ay sana mabuntis to. Ay, iniyay na to natin mga prastar for this. Hey prastar, bakit hindi ka na nagbablog? So sinabi ko, Dol, wala na kasing ads yung YouTube channel ko. What's up mga ka-Franstar? Good morning po sa inyong lahat. So super tuwa po tayo dahil yun naman mga Franstar, natagal natin hindi naka-upload dahil na-invalid click yung ano natin, yung YouTube channel at yung AdSense natin. Kailangan ng Emperor maganda complete details. So nandito tayo mga Franstar sa Paronamic, dali sa Paronamic Park. So for the meantime ay tayo ay isa sa presidente sa aming asosasyon. So napakagandang lugar talaga mga Franstar, no? Yeah. So nga pala mga Franstar, no? Ang ating entrance ay malapit na mag-increase. So inantay na lang yung tarpaulin, mayroong nakatatak na memorandum as per signature sa ating butihing mayor dito sa Alicia. Walang iba si Dong T. So yun. So bago natin talakayin kung sino nang gumawa, at alam niyo naman yan. So hindi pa nakakaalam ano nangyari. So mamaya ko na sasabihin pagkatapos or malapit matapos ang video na ito mga Franstar. So napakaganda. Or akong sabihin ko pala sa inyo mga Franstar, no, kung simula dito hanggang papunta doon is 2.3 or 2.5 kilometer. Hindi kasi accurate yung nilalagay nila dito sa kamay na parang basihan nila sa kung ilang kilometro. 2.3 or 2.5, pababa is 2.8. So ang oras pagbukas dito ay alas 4 at ang close sa Dihay kay before alas 6 kailangan nandito na kayo, kasi kung lumagpas na kayo hindi na kayo makapapunta doon. Ang atin namang overnight ay alas 8, so kailangan before 8 din ay kailangan nandito na kayo sa outpost. Then banda mga so yun. So malapit na mag-increase. Sige, ayun na natin tarpaulin. So maging 30 na ang ano natin, ang entrance fee. Tapos yung mga foreigner natin ay 150. Tapos yung taga other region ay 100. Yung taga Alicia mismo ay hindi din lahat sa Alicia, ay merong mga designated area 25. So yun, pupunta tayo doon. Dalhin ko kayo doon mga Franstar sa magandang tanawin din doon. Alright, so si ating Franz Doro ay magtutours na ngayong November. Yan, so shout out pala kay Idol Zapper Sniper, ang ating malupit na pangulo namin at responsible. Maraming salamat, Dol. Alright, napakaganda talaga mga Franstar. Yan. Sa gustong pumunta rito ay pumunta na kayo, napakaganda. So maraming pumupunta talaga dito na naamis, lalo na taga ibang bansa. Dahil parang New Zealand, totoo naman talaga mga Franstar. Palalo pag nandun kayo sa taas, makikita po natin ang Cebu, Leyte at Camiguin. Napaka-overlooking. Maraming nagsabi mas maganda ba sa ano, sa Chocolate Hills. Pero sikat na kasi yung Chocolate Hills mga Franstar, nasa libro na. Nasa pira na rin, kaya nasa listahan na yan ng ano, 7 Wonder of the World. Biruin mo mga Franstar, may ganun kalupit ang ating mga kalikasan. So ang ating Alicia ay bilong na yan sa geosite. Ibig sabihin geosite, isa sa mga protected area under sa GFARC or UNESCO. Alright. Lah.
So yun na mga Pranstar, no? Kahit nandito kayo ay uking-uki at napakaganda tingnan. Yan. Simula dyan. So meron din kami ano, mini chocolate hills or parang chocolate hill. Yan. Yan, banda mga Pranstar, napakaganda. Dito ito yung mga farm oral. So Balisa Hills. So ito yung puti, yung white rock. Yan, isa sa mga tourist destination. Pero ngayon ay hindi na masyado. Ay nanalo ang Aronamic Park na napakaganda. Di ba? Okay talaga mga Pranstar. Kita nyo naman. So yung lupa nito ang pumayari sa biyahin ko mga Pranstar. May-ari ng parking area dyan. No? Kita nyo naman yan. Saan ka maghahanap dyan mga Pranstar? Dito lang sa Cambaol Aronamic Park, Salvina Baze. Yan, ganda. Kahit dito ka lang, ma-miss ka na dito mga Pranstar. Sa mga hindi nakapunta dito ay dinala namin dito. Dito lang dinala namin kasi napakagandang lugar. Oh. Ose. Okay. So yung lupa ko dyan mga Pranstar dyan. Kung nakita nyo yung napakalinis, malapit na lang dyan. Dyan banda. Dyan banda mga Pranstar. Kalintaan. After that ay ano nan, Abacadam. Yung sikat ngayon mga Pranstar na dinadayo na naman. Nag-viral sa Facebook na sa 2 pin. O kulang 3 million na. Yun na ano. Alright mga Pranstar, so nandito na tayo sa bahay. Bumalik na po tayo mga Pranstar kasi hindi po tayo naka-guide. At yun na, yung motor natin ay pinalitan ko na ng gulong. Yan. Kasi mahirap kasi pag bumalik tayo sa Manila mga Pranstar, no? Long distance natin biyahe. Punta tayo kay Idol. Baliktad. Alright mga Pranstar, so pupunta naman tayo dun sa ating malagang fabo. Yan. So ito yung ano natin, yung labuyo. Alright. So yung baboy naman natin, ito yung panginahin natin. Yan. So ito mga 3 months, magpo 4 months. At ito ay sana mabuntis to. Ay, iniyay na to natin mga Pranstar. Iniyay na to nung isang araw. Sana mabuntis na para makabawi na tayo sa ating ginastos. Yan. At isang lagi nating pangbinta. Yan, isa na lang natira. So yung mga kapatid niyan ay ano, yung isa nagtimbang ng 98 kilos, yung isa ay 100. Hindi ko lang alam mga Pranstar, pero tingin ko lagpas na ito ng ano, 90 plus. So pupunta na naman tayo sa ating fabo. Alright. Uy, nakalabas na yung isa. Uy, maraming lumabas mga Pranstar. So pag tag-ulan na mga Pranstar, yun, nakaraan ay walang tubig. So pero hindi talaga tulad dati na grabing ano, marami talagang ulan. So yan. So ito yung mga pabo natin. So yung dalawang pabo, yung ito nang namin sa uli kasi lang dalawa lang. Yan, at saka ito. Yan.
Alright mga Pranstar, no? So ito kasi mga ka-Pranstar ay sobra magdalawang kilo na. Ang problema ano to lagi siyang tinutuhak or sinashuffle ng mga kapatid niya kaya hindi na makalakad. So instead na ano to, siyam, 4 na lang ang natira. Alright, yan po update sa mga pabo natin mga ka-Pranstar. Alright mga Pranstar, magligo muna tayo mga boboy. So na alright, hindi natin parang kondisyon so sa baboy kasi ay kailangan talaga liguin araw-araw at painumin kasi isa yan sa mga pabilis malaki ayon sa aking experience mga pagkain. Hindi ako expert pero may iba talaga pag napapainom mo lagi at naliligo mabilis na lumaki. Right. Alright, so po yun ang alaga nating limokon. Limokon yan mga Pranstar sa Bisaya, ewan ko lang sa English at Tagalog. So dadako na naman tayo sa ating mga alagang baboy na mga 1 month, wala pang 1 month bago natin nakuha simula yung naiwalay sa kanyang mga magulang or sa inahing baboy. So yung mga babo, ano na natin, pinakawalan muna natin para makakain sila ng preskong mga damo. Ayan. Yun. So nga pala mga Pranstar, no? Lahat pala ngayon ay kung gusto nyo mag-alaga ng mga baboy kailangan may septic tank. Kasi gano'n na dito sa amin. Dito sa Alicia, Bohol. Yan, may mga septic tank na kami kaya. May mga septic tank na. So, malaking bagay kasi hindi na mamamaho. Yan. Alright. So nga pala mga Pranstar, no? Yung ano natin, yung kambing ay yung iba dinala ko na dito para may mga matuboy-tuboy sa mga anak ko, mag-practice ba sila kasi kailangan sa mga anak natin sanayin natin alaga ng mga hayop. Hindi na dito hayop ka kambing ano. Yung isa ay hindi ko na alam kung saan. So yun po yung bahay natin mga Pranstar, no? So bubong ang kulang nito biga pero malaki-laki pang gastusin nito. Yung biga madali lang yan, hindi ko muna inanuhan, gusto ko dire-diretso paggawa ba. Ayan. Alright, so marami kasing nagtatanong sa bahay ko mga Pranstar kasi siyempre hindi ko na ituloy-tuloy ito dahil nga wala na tayong pira. Yan. So ito yung kwarto, unang kwarto. So ito naman yung pangalawang kwarto. Yan, may CR, nilagyan ko na CR dyan para sa amin ni Mrs. Doon. Ayan o. At dito naman ito talaga yung sa amin ni Mrs. Yan mga ka-Pranstar. So ano na lang, mabigaan to. Ito i-slab ko dito mga Pranstar. Sigawan kong pahingaan doon sa taas. Parang tiris-tiris lang ko lagay ng tiris-tiris sa taas mga Pranstar. Yari. Ayan. So yan mga Pranstar, tiris po yan dyan. Yung poste na yan, yung poste doon diretso na plano ko. Tapos dito, ayan, ito yung pintuan para yung hagdanan diretso dahan-dahan ganyan. So yan. So dito walang problema about sa saging kasi maraming saging yung biyanan ko dito mga kapasta. Ang problema dito kung saging lang pag-usapan. So ay tinaturno ko naman kayo mga kapasta. O nga pala, yung pinagawa kong ano pa to, hindi ito nakita mga Pranstar, yung paggawa ng ano ko, ad ng baboy o kulungan ko ng baboy.
Yun, yun. Ito naman pastor. Baka lang. Oy, yung isang ganda kambing. Nakastahan na ito mga pastor. Baka buntis na rin ito eh. Ito, pre lang ito sila pag-alagala. Yan. So yun o. So mga pastor no, kung gusto kayo maggawa ng kulungan ng baboy, ganito yun na lang. Ito 16. Ito niya na 16. Diretso galing dito. Hindi na problema. Okay, matibay naman eh. Yan. Kahoy lang nilagay dito. Kasi wala kaming, yung panday ko kasi wala siyang gamit pang drill. So yan lang ginamit ko, temporary. Okay naman siya mga pastor. Bris-brisan mo lang. Matibay. Saka walang pangamba. Tibay naman siya. Tibay naman siya mga pastor. Pa-welding nyo lang. O brisan. Okay. So ito yung bilhin natin baboy. So medyo mahina-hinang klase ito mga pastor kasi tag 2.5 lang to. 2.5 lang bilhin natin dito. Yan. Ito naman ay medyo maganda-gandang klase. Yan. Dahil yan ito 3.5. Pero yung kasunod ito malalaki din. Yung kabang-kabang tag 2 yung isa. Ito yung tatlo na yan mga pastor na parehas ang kulay. Yan ang tag 3.5. Kaya ayos na. Ginagandahan lang kasi dito kaya dito ba ako nag decide na tumira dahil makalaga tayo ng baboy, manok. Yan, unlike doon sa magulang ko malapit sa bayan, saka yung lote namin doon maliit. Tinira ka lang ng bahay. Yung lote kasi doon sa malapit sa panorami kaya magandang dito na lang. Wala pa isang buwan to pero okay naman. Basta alaga lang ng tubig. Ayan. Malakas na lang minom. Gusto na ng tubig. Kaya yung mga baboy niya mga ito naman lusog. Malusog na. Malakas ito kumain. So tip ko pala sa inyo mga pastor pag once na mga ganito sa hindi nag-alaga ng baboy o kung mag-aalaga pa lang, booster muna. Saka bago kayo bumili, tingnan nyo muna kung pinakain ba nila ng booster. Kasi dati bumili kami sa biyanan ko, namatay kasi hindi pala nasanay ng kumain ng feeds. Galing pa sa hindi pa siya na lutas. Yun, namatay kasi na sobraan din namin papakain kasi hindi pa sanay, sobraan nagtae tapos na dehydrate. Yun, sigurado. Yan. Saka kailangan tubig talaga pag mag-alaga tayo ng alaga na mga babuyan. Yan. Saka kailangan rin piliin nyo rin mga lahing malalaking baboy kasi pag hindi malalaking baboy lugi tayo, magpakain lang tayo kasi pag mga ganito halos lang mga kapares ang kain nila yun, kaya malakas na rin yung kumain. So okay lang din kasi hinatid kasi ito 2.5 lang. Depensa na 1,000. Busog na yan. Katita ka naman itong pinagawa ko pa lang yan ganun lang gawin nyo. Yan. Nakakatipid kayo dito mga at saka pagbakal hindi na to pang long term mga bakal. Pero ito pipinturahan ko pa ito mga pastor. Kailangan kasi may pintura. Ayan. Parang hindi masyadong kalawin para magtatagal siya. Kailangan discard yung mga pastor great po. Yes. Alright mga pastor, so nandito na tayo at
Nakita ko sa inyo mga Prastar yung manok ko ng lilim. Yan. Mga Prastar. At ito naman kay Mama. Ito ba? Wala. So mayroong nangingitlog dito, hindi ko alam mga Prastar. Ano? Ito yung nangingitlog dyan. Sana mabuntis na ito mga Prastar, no? Right. So right mga Prastar, so dito ko i-explain sa inyo kung paano nangyari sa aking YouTube channel, bakit hindi ako naka-upload within kulang-kulang 3 months. So bago ang lahat ay na-receive ako ng email. So hindi ko pa alam kung ano nangyari, bakit kailangan, kasi ano na halos nakadalawang beses na ako mga Prastar na ipasasubmit ko yung information ko about sa akin, mga bangko, pangalan ko, address, ganyan. Parang pinaulit lang simula ng Google AdSense ba, parang ganun lang nang nangyari. So ganun. Pero bago nag-end yung 10 days, kasi 10 days ang palugit kailangan i-submit ko lang information, pinaayos ko kay Kapakpak. So yung inayos naman ni Kapakpak, pero hindi lang naayos. Baka may mali lang siguro, kasi alam ko naman magaling din yan si Kapakpak, kasi kabisado ko, matagal ko rin na kasama dun sa sa Bukhana. Tapos yun, pinayos ko rin pagkatapos na hindi naayos, pinayos ko kay Thinking Body yung time na yun. So after mga ilang months, mag 2 months na yata mga Prastar, ay nagsabi sa akin si Idol na nag-message bago lang ngayong week na to. Nagsabi sa akin na mga 3 days or 4 days, "Hey, Prastar, bakit hindi ka na nagba-vlog?" So sinabi ko, "Dol, wala na kasing ads yung YouTube channel ko. Nakalagay doon invalid, click for this." "Hey, Prastar, bakit hindi ka na nagba-vlog?" So sinabi ko, "Dol, wala na kasing ads yung YouTube channel ko. Nakalagay doon invalid, click." So yan, sobrang pasalamat talaga ko Idol dahil to the rescue. Ay, napaka lupit, napaka mabait. Wala na akong masabi dahil unang-una siyang tumulong sa akin, tapos ngayon nakaproblema siya pa rin. So lahat siya. Ay, maraming salamat sa Idol, salute ako sa iyo. So yun, binigay ko sa kanya, sabi sa akin baka pwede ibigay aking password at saka email. So binigay ko kay Idol. Tapos yun, after nagsabi sa akin after ilang minuto, ilang oras, sabi sa akin na, "Bay, mahirap tong YouTube channel mo. Ay invalid click talaga." So sabi na sa akin, walang kasiguraduhan to na maayos. Sige na, pag-submit na ng hiningan ako ng ID at saka yung information ko. Yan, kinulukit na Idol kasi nakapag-sign in na siya doon Yan. Nung pagkatapos noon, yun, nagsabi sa akin na wala nang kasiguraduhan YouTube channel ko, magawa na lang ako ng YouTube channel. Sabi ko, "Sige Dol, magawa na lang ako." Sabi ko sa kanya na baka pwedeng pumunta rin sa Bukana. Sabi niya, "Walang problema, tutulungan kita." Yan. So after 3 days or mga 4 days, biglang nabuhay ng dugo ko mga Prastar, kasi nagsabi si Idol na okay na ang YouTube channel mo. Tapos na email ay nabasa ko naman doon na reactivate na. So sobrang tuwa ako, kaya salamat talaga kay Idol. So ito bago ko so hindi ko alam mga Prastar kung bakit na invalid click, wala naman kung ginawa doon. Hindi ko alam kung inano ba sa mga anak ko or doon ba sa mga channel doon sa YouTube channel ko, kasi marami naka-side in doon, mga YouTube channel sa mga kaibigan. Baka ganun siguro, or baka kinulukit sa mga anak ko, nagpunta sa Google at baka napakialaman yung Google AdSense ko. Hindi ko maipaliwanag, si lang makasagot yan, si Idol Zapper at ni Pangit, ni Lovely. Yan. Kaya lubos ako na po salamat ni Idol dahil hindi na talaga ako pinabayaan. Kaya maraming salamat Dol sa inyong pag-rescue, at dahil
ang channel ko ay naibalik na sa dati. Kaya thank you very much Idol Zafar. So sana supportan niyo pa ako mga Parstar sa aking pagbubulik, sa aking journey. Sana hindi kayo mag-skip ng ads. Parang marami pa akong matulungan ko ang aking pamilya unang-una. Importante naman talaga tayo ay nagbablog sa pamilya natin. Pangalawa, para rin makatulong tayo sa kapwa, kasi alam niyo mga Parstar ay marami na rin tayong natulungan at napaigawang bahay. Kaya yun, huwag kayong mag-alala, ay balik natin yan. Basta nandyan lang kayo nakasuporta sa akin. Kasi kung wala kayo, wala din ako dito sa tinatayang ko. Utang na loob ko sa inyo mga ka-Parstar, kung ano man yung naabot ko sa buhay dahil sa pagbablog. Marami rin akong naipundar. Yan, bahay, mga lupa. Yun. Basta marami na mga ka-Parstar, no? Kaya thank you talaga sa inyong suporta mga Parstar. Tigit sa lahat kay Idol Zafar Sniper at sa Panginoon, dahil ginabayan tayo, inalalayan. So kahit ang buhay lang dahil talagang ganon, lulubog, lilitaw, tataas, aangat. Parang YouTube channel lang mga kapatid, mataas ang views, mahina ang views, ganun lang ang buhay. Pero ganun pa man ay sobrang papasalamat ko talaga sa inyo, lalo kay Idol Zafar at sa Panginoon, dahil siyempre natupad yung mga pangarap natin kahit unti-unti lang. Huwag natin biglain. Sa lahat mga viewers natin dyan, basta mangarap lang tayo, may paspas ng Panginoon, walang imposible, basta magdasalan din tayo. Yun lang naman talaga mga ka-Parstar, no? Dasal lang kailangan para tayo magsaksi. Hindi tayo pwedeng sa atin lang, kung hindi tayo gabayan ng Panginoon, no? Hindi tayo magsaksis. Kaya yun, bago natin iin ang video. Thank you sa inyo lahat talaga. Yan, hindi ko magsawang paulit-ulit na sabihin. Maraming salamat at lahat sa inyo lahat. God bless. At hanggang dito ang ating vlog. Thank you Idol Zafar at sa lahat mga viewers natin dyan. Bye bye.